Patay ang dalawang lalaking menor de edad sa Pinamungahan, Cebu. Nabagsakan sila ng nabaling puno habang nagkukwentuhan noon ng dalawang biktima ang apat na kaibigan. Isinugod naman sa ospital ang babaeng isa sa kasamahan nila. Ayon sa pulisya, posibleng dahil sa malakas na hangin kaya nabali ang puno na may taas sa 30 talampakan. Dumalo sa isang prayer gathering ang ilang senador at doon muli nilang iginiit ang pagtuto sa People's Initiative para baguhin ang konstitusyon ng Pilipinas. Mula sa Norsagaray, Bulacan, nakatutukla si JP Soriano. JP? At Pia, narito nga tayo ngayon sa Bulacan at nakatatapos lang ng programa kung saan nga dumalo sina Senador Joel Villanueva, Grace Poe, Pia Cayetano at Ivy Marcos at nanawagan nga sila sa publiko na huwag magpalinlang sa mga taong nasa likod na nagsusulong ng People's Initiative. At Pia, mga kapuso, sa harap nga ng mga dumalo sa pagtitipo ng Jesus is Lord Worldwide sa Norsagaray, Bulacan, idinaan sa dasal ni Senadora Ivy Marcos ang mga patutsada sa mga anyay demonyo sa palasyo na umaaligid sa kanyang kapatid si Pangulong Bongbong Marcos. Walang binanggit si Marcos kung sino ang tinutukoy niya. Kasunod ito ng pag-alma ng senadora at iba pang senador sa isinusulong na People's Initiative para baguhin ang konstitusyon ng Pilipinas. Ipinagdasal din ni Senadora Marcos si Vice President Sara Duterte na tutol din sa People's Initiative. Si Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva ipinanawagan sa mga dumalo sa pagtitipon na huwag magpaninlang o magpapalinlang sa mga nagsusulong daw ng People's Initiative na ang layunin anya ay lokohin ang taong bayan para isulong ang mga pansariling interes. Ayon kay Noel Oñate ng pirma na nasa likod ng People's Initiative, aabot na sa mahigit 7 milyong pirma ang nakolekta nila. Pero ayon kay Senadora Grace Poe, may mga natanggap silang reklamo na niloloko ang mga pinapipirma at tinatakot na hindi mabibigyan ng mga itinakdang ayuda. Nagpulong na ang mga senador kaugnay sa planong Chacha, pero ang detalye nito ay bahagi raw ng executive session kaya hindi pwedeng isapubliko. Sabi pa ni Senadora Pia Cayetano, hindi anya tunay na People's Initiative ang isinusulong ng mga congressman sa Kamara dahil pilit anyang inaalis ang karapatan ng mga senador na bumoto ng hiwalay sa mga nais baguhin sa konstitusyon. Narito po ang kanilang mga pahayag. Haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Nais namin sabihin sa inyo ano ang epekto ng masamang hangarin ng mga naghaharing uri at gustong manatili sa pwesto. Gusto ko rin manawagan sa ating mga kababayan, huwag kayong matakot doon sa mga nagsasabing hindi kayo bibigyan ng ayuda, hindi kayo bibigyan ng tulong, sapagkat karapatan ninyo na makatanggap niyan. Di magsabi yung ibang tao ng totoo. Ano bang gusto nilang gawin? Ano ba balak nila gawin sa Constitution? It is our job to have hearings and to have debate. Hindi yung magpapapirma ng pilitan. Andito po kami, si Joko sa inyo, ang bayan. At hiningan din namin ng pahayag si Senadora Marcos sa naging reaksyon ni House Speaker Martin Romualdez na nagsabing walang basihan ng paratang ni Senadora na ang House Speaker ang nasa likod ng pamimigay ng aabot sa 20 milyong piso kapalit ng pagsusulong ng People's Initiative. Kalma! Kalma lang muna. Inhale, exhale. Dahil sa Martes pa ang hearing. Huwag kayo nagsisigaw, deny to death, explain to death. Kalma lang muna. Ako, tinanong natin si Senadora Marcos kung saan ba siya dadalo bukas at magkasabay kasi ang gagawing launch ng bagong lipunan ni Pangulong Marcos kung saan inaasahan siyang dadalo sa Quirino Grandstand at ang Anti-People's Initiative Rally sa Davao kung saan inaasahan namang dadalo si dating Pangulong Duterte. Sabi ni Senador Marcos, abangan na lang daw bukas kung saan siya pupunta. At yan muna ang latest, balik muna sa iyo, Pia. Maraming salamat, JP Soriano. Sa kulungan ng bagsak ng 3 wanted sa mga kasong rape at pangmamolestya matapos maaresto sa magkakahiwalay na operasyon ng pulisya sa Metro Manila. Nakatutok si John Consulta, exclusive.
Hindi lang ordinaryong pagsakay ang pake ng mga pulis sa pedicab na ito sa boundary ng Navotas at Caloocan. Target talaga nilang madakip ang driver nito na si Manuel Cristobal Jr. Wanted siya sa Giwan Eastern Samar dahil sa kasong statutory rape. Ayon sa Regional Special Operations Group ng NCRPO, 2 taon din nagtago sa Metro Manila ang suspect. Nahuli po namin siya kasi nagpapanggap siya na pedicab driver at siya yung hinahanap natin na matagal na. Sinikap ng GMA Integrated News na makuna ng payag ang suspect pero nailipat na siya ng kulungan. Ano, Jim? Kumusta, my friend? Ha? Pusasan mo. Basahan mo ng karapatan niya. Wala namang kawala sa mga pulis si John Mark Lacerona ng madakip sa Manila. Ayon sa pulisya, sangkot ang suspect sa panggagang rape sa isang senior high school student sa Taguig. Depensa ng suspect, naghinuman lang po talaga kami, sir. Yun lang po. At nagkwentuhan. Wala po kaming ginagawa dun sa babae. 2 years ago yung mga krimen nila actually. Doon nila ginawa yung kahalayan at ngayon lang natin nahuli dahil nagtago nga sila. Sa overpass naman sa Quezon City, na-corner ng mga pulis ang suspect na si Archie Balse. Minules sa umano niya ang isang babaeng 11 taong gulang sa Taguig sa kasagsagan ng bagyo noong Setyembre 2023. Tatanggapin ko po. Pagdudusahan ko po yung nagawa kong kasalanan. Kung sakali mapatawad po ako, sana bigyan po ako ng pagkakataon po ulit na mapagbago po. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. May pampagaan sa trabaho ng mga public school teacher. Tatanggalan na sila ng administrative tasks alinsunod sa bagong kautusan ng DepEd. Pero ang tanong ng ilang guro, sinong sasalo sa mga trabahong may iwan nila? Nakatutok si Katrina Son. Ang mga guro, bukod sa nagtuturo, madalas may iba pang tungkulin sa eskwelahan na kung tawagin ay administrative task. Kahapon, inilabas ang DepEd Order 002. Dito, tinatanggal na sa mga guro ang mga administrative task para makatutok sa pagtuturo. Naayon daw ito sa matatag agenda ng DepEd kung saan pinapahalagahan ang kalidad ng basic education sa bansa habang pinopromote ang kalidad at kapakanan ng mga guro. Magiging epektibo raw ito 60 araw matapos mailathala ang kautusan. Ikinatuwa naman ng grupong Philippine Business Education o PBED ang hakbang ng DepEd. Solusyon daw ito sa anilay learning crisis sa bansa. Pero si Teacher Raymond Bongalos ng Manggahan Elementary School sa Pasig, nag-aalala kung sino ang papalit sa kanyang admin work. Tumatayo kasi siyang custodian ng paaralan at namumuno rin sa disaster management. Mas mahirap po ngayon. Lagyan na ng mga tatao doon. Ang nangyayari kasi programa. Wala naman talaga pang taong uupo. Mas mahirap daw ang sistema lalo't full load na siya sa mga subject at class advisor na rin siya. Ito rin ang inaalala ni Teacher Ariel Martinez na school librarian din. Sana raw ay magtalaga muna ng mga admin personnel sa mga paaralan bago ito ipatupad. Imbes daw kasi na makatulong ito, mas nahihirapan daw silang mga guro. Kung merong silang papadalang mga kukuha ng task na yun, mas maganda kasi mas yun yung expertise nila. Kami teacher. Para sa ibang teacher groups, kailangan talaga munang mag-hire ng sapat na personnel para mapunan ang mga mababakanting admin task. Parang magical word, yung parang biglang kagad mawawala yung yung aming admin task. Sa totoo lang, yung 10,000 na hindi sapat para dun sa 47,900,000 na teachers, na schools, na kung saan iyan naman dapat Panawagan din nila na sana mas mapagtuunan ng pansin ng DepEd ang talagang mga pangangailangan ng mga guro tulad ng dagdag sahod at maayos na mga benepisyo. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag ang DepEd kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Nakangangatog pong lamig ngayon. Naitala ngayong araw ang pinakamalamig na temperatura ngayong amihan season. Cuddle weather para sa ilan at sweater weather naman para sa ibang naisulitin ng ginaw outdoors. Tulad na lang sa Tanay Rizal kung saan nakatutok live si Jamie Santos. Jamie, gaano kalamig?
Nako, Ivan, napakalamig ngayon dito, no? And if you want to put the stress away, pwede nang gawin yan ng hindi magpakalayo-layo dahil just a few hours away from the metro, mapupuntahan ng Tanay Rizal para makapag-relax, unwind at damhin ang lamig ng panahon. Hindi ka pa ba nakaka-move on sa iyong mga jacket nitong Pasko? Pwede pang isuot yan sa lamig ng panahon dito sa Tanay. Ang grupong ito mula Valenzuela na namasyal ngayong weekend, todo jacket at labas ng balabal sa lamig ngayon. Malamig! Ang ganda! We are celebrating our birthday. Kung gusto mo naman to be one with nature, perfect ang spot sa view deck ng resort na ito. Dahil bukod sa kitang-kita ang ganda ng nature, kita rin ang Sierra Madre, kaya naman panay ang posing ng mga nandito ngayong Sabado. Presko pong hangin, masarap yung pagkain. Pwede ring mag-camping dito at overnight stay. Kung may kasamang kids, pwede silang maglaro at mag-enjoy sa inflatable playground o di kaya magpakain ng isda. Good news din sa mga fur parent dahil welcome dito ang kanilang mga fur baby. Imbis na beach outfit, panlamig na damit ang suot ng mga nakatirang malapit sa dagat sa Santa Ana, Cagayan. Naudlot pa nga ang planong mag-swimming ng ilang bumisita sa beach. Bahagyaring maalon ng dagat. Ayon sa Pag-asa, maginaw ngayon sa mga coastal area sa Batanes at Cagayan dahil sa amihan. Sa Baguio naman, bumagsak sa 9.8 degrees Celsius ang temperatura ngayong araw, na sa ngayon ay pinakamababa habang amihan season pa ayon sa Pag-asa. Sa Metro Manila naman, naitala rin ang malamig na temperatura kaninang umaga na 19.9 degrees Celsius. Ivan, mas masarap daw damhin ang lamig ng panahon dito sa Tanay habang umiinom ng mainit na kape at tinitignan ang ganda ng nature. At yan ang latest mula rito sa Tanay Rizal. Balik sa iyo, Ivan. Enjoy mo ang lamig dyan, Jamie. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Viva Santo Niño pa rin at ngayon naman, mga Ilonggo ang nagdiriwang. Bumida rin po ang kultura, tradisyon at pamumuhay ng mga Ilonggo sa mga pasabog na performance sa Dinagyang Festival. Mula sa Iloilo City, nakatutok live si Zen Kilanta ng GMA Regional TV, One Western Visayas. Zen? Pia Halabira, Iloilo, Viva Señor Santo Niño. Ngayong weekend ang highlight ng Dinagyang Festival 2024 kung saan nasaksihan ang makukulay na performances sa kasadyahan sa Kabanwahanan. Makukulay na costumes, energetic na performances. Yan ang pasiklaban ng 9 na grupo sa kasadyahan sa Kabanwahanan sa Iloilo Freedom Grandstand. Nagmula sila sa iba't ibang bayan ng Iloilo. Highlight ng performance, ang kultura, tradisyon at pamumuhay ng mga Ilonggo. Kahapon naman, isinagawa ang fluvial procession sa Iloilo Strait patungong Iloilo River sa Mulyiluni, kung saan inilibot ang replika ng imahe ni Señor Santo Niño de Cebu. Bukas, muling maririnig ang tunog ng drums sa Dinagyang Tribes Competition. Nagpapatuloy ang dinagyang activities dito sa Iloilo City at ngayong gabi ay inaasahan ang pagdagsa ng mga deboto sa San Jose Parish Placer para sa isasagawang religious sadsad. Yan ang latest mula dito sa Iloilo City. Balik sa iyo, Pia. Viva at maraming salamat, Zen Kilantang ng GMA Regional TV, One Western Visayas. Voluntary o di kaya donasyon ng mga pondong gugugulin para sa kick-off rally ng Bagong Pilipinas ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Quirino Grandstand bukas. Tugon ito ng Presidential Communications Office sa puna ng grupong Bayan Muna sa programa. Ayon kasi sa chairman ng grupo na si Nery Colmenares, sinabi raw sa kanya ng mga nakausap niyang barangay at SK officials, gagamitin nila ito para itulak ang charter change at palabasing pabor sa Chacha ang mga pumunta. Itinanggi naman yan ng Presidential Communications Office. Definitely not. This is an activity by the Executive Department for the Covenant of Bagong Pilipinas. Yung charter change, sir, nasa teritoryo na yan ng Congress. Hindi na yan part ng executive responsibilities.
Inaasahan magtatalumpati ang Pangulo para ihayag ang mga proyekto at commitment nito na mapabuti ang serbisyo sa taong bayan. Magkakaroon daw ng serbisyo fair na may hatid na government services sa mga dadalo. Samantala sa Davao City naman may candlelight prayer rally ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Rizal Park sa Davao City bukas. Layon daw nitong isulong ang transparency, accountability, kapayapaan at seguridad sa bansa. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Reunited sina John Lloyd Cruz at Bea Alonzo sa birthday celebration ni Sparkle Artist Center Creative Consultant Johnny Manahan o Mr. M. Spotted sila together in one frame sa IG post ni Bea kasama ang iba nilang showbiz friends. Nabalot naman ng hiyawan ang Manila concert ng South Korean rock band na The Rose. Alive na alive ang Big Dome kagabi sa dami ng Pinoy fans na nanood ng kanilang Dawn to Dusk concert. Masaya ang banda sa pagbabalik nila sa bansa at sinabi rin nilang mahal nila ang kanilang Filipino fans. Inamin ng tambalang Barda o Barbie Fortesa at David Licauco na na-challenge sila sa upcoming GMA drama series na Pulang Araw ngayong sumasabak na sila sa taping. Si Barbie na-challenge sa pagtatap dance habang si David naman nahihirapan sa intonation ng kanyang character. Excited naman ang dalawas na makatrabaho ang Japanese actors at mapag-aralan ang Japanese culture. Speaking of Japanese, magko-concert sa Pilipinas ang sikat na Japanese rock band na Radwimps sa May 1. Bahagi ito ng The Way You Yawn and The Outcry of Peace World Tour. Sila ang kumanta ng mga soundtrack ng ilang sikat na animated films tulad ng Your Name at Weathering With You. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Thank you, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.